Hello, Kapber. This is your medical esthetician, psychological first aid provider, Len. At ngayon po, pag-uusapan po natin ang DepEd Order number 41 series of 2012, which is the no collection policy ng Department of Education. Ako po ang nag-prepare noong pong ibinigay po sa inyo na deed of donation. So, alam naman po natin na ang Department of Education ay mahigpit na ipinagbabawal ang kahit na anuman pong unwarranted solicitation, contribution, and selling of tickets based on DepEd Order number 41 series of 2012, which is the no collection policy. Hindi lamang po yan sa elementary, kasama po dyan ng high school and yung mga colleges and universities. At para po sa kaalaman ng lahat, yan po ay binase sa Republic Act 4206. This is the foundation law explicitly prohibited the collection of contribution or fee for school purposes. Any school purposes po ang nakalagay po sa DepEd Order number 41, tatlo lang po yung dapat kolektahin ng PTA sa mga magulang: Boy Scout of the Philippines, Girl Scout of the Philippines, at yung pong Red Cross. Ngayon po, itulong na lang po natin yung para sa journalism dahil pondo po yun ng ating mga kabataan. Wala namang masama kung paminsan-minsan ay susuporta din po tayo. Basta ang mahalaga, meron pong clear na transparency ibinibigay sa atin ng eskwelahan. Dahil isa po ako sa naitalaga bilang presidente sa isang section sa grade 5, school year 2026-2027, personal po na ako ay nag-execute ng deed of donation document para po doon sa aming section. At ito naman po ay pinagpaalam. Wala po kaming ginagawa na hindi po approve ng teacher. Ito naman po, ipapaliwanag ko po ngayon sa inyo kung ano yung mga dapat ninyong isulat doon po sa ibinigay sa inyong deed of donation na papel, at magsisimula na po tayo. Okay guys, start na tayo, no? Yung mga pinadala pong papel sa inyong mga anak, makikita po ninyo doon yung deed of donation prepared by me, and then may greetings po doon, nakasulat po doon, "Know all men by this present." So, start na po tayo. This deed of donation made and executed by, ang isusulat po ninyo dyan is yung pangalan po ng parents. Okay, for example, Juana de la Cruz. No, ayan. Juana de la Cruz. Okay? So, ayan po yun. And doon naman po sa susunod, sabi po doon, herein represented by its, isulat po ninyo dito yung pangalan ng inyong anak para ma-recognize po kagad namin ni teacher kung sinong bata po yun o kung sino po yung ating estudyante. So, Juan de la Cruz, isulat natin yung pangalan ng inyong anak, okay? And with office address at Dasmariñas City, hereinafter called the donor, which is kayo po yung nagbigay, kayo po yung tumulong, kayo po yung donor po, okay? So, sa susunod po, in favor of blank, dito, isusulat po natin dito yung ating section. Okay? So, sample natin, grade 5, magaganda. O, makisig. O, yan na. Makisig. Okay, grade 5 makisig. Kung ano man yung gusto nyong isulat dyan, basta ang isusulat po ninyo is yung section natin. For example lang po to, dahil hindi po ako pwedeng magbigay ng detalye na mayroon pong kaugnayan po sa atin. Okay? Kasi privacy po ninyo yon. Ang tanging makikita lang po ninyo dyan na totoong pangalan ay yung pangalan ko. Because ako po ang nagbibigay ng example para mas madali po ninyong maunawaan at matandaan kung ano yung mga isusulat natin. Okay? O, dito po nakasulat, here represent by its. Pwede pong nakalagay dito ang pangalan ng teacher. Pwede din naman po na HRPTA. Kunyari, Mrs. Castro, yan. Si Mrs. Castro, teacher. Okay? Pero pwede rin naman po na isama nyo yung PTA president. So, hindi na natin kailangan lagay yung teacher or president kasi yan po ay common and given na po na alam po ninyo, no? And then, sunod po doon sa ating letter is office address po ng ating paaralan. So, isusulat lang po natin dito yung office address. Barangay 123 Pilipinas. Hereinafter called the DONI. So, ibig sabihin po, tayo po yung
binigyan, or yung grade 5 makisig po ang binigyan, tinanggap ni Mr. Castro or ni Mrs. Castro na teacher at president ng PTA. Sa witness naman po, ang nakasulat po doon is that for and in consideration of a desire to contribute a share for the cost of the education by supporting a program of the Department of Education, the donor has freely and voluntarily given, transferred, and conveyed by way of donation to the donee, its successors, and assigned free and clear of any and all liens and encumbrances whatsoever all its right, interest, and title on peso sign. Ibig sabihin po dito, kung halimbawa man po na ang ibibigay ninyo ay 100 pesos, isusulat po ninyo dyan, worth of yung nature po ng inyong donation. Halimbawa po, gusto nyo po yun mapunta sa project ng bookshelves. Yun po yung ilalagay po natin, okay? And then, doon naman po sa witness, hereof, the donor has dared to subscribe himself, herself, this day. Kung halimbawa man po ngayon ay, ito naman po sa part na to, ang ilalagay nyo lang kung kailan po yung petsa na pinirmahan nyo yung deed of donation. Tapos, wag po ninyong kakalimutan yung pagpirma kasi yung pagpirma po ang isa sa pinakamahalaga na nagpapatunay na wala pong pumilit sa inyo, wala pong nanakot sa inyo, at yung pagbibigay nyo po ay kusa at bukal sa inyong kalooban. At yan naman po ay ating tatanggapin. Ito naman po ay ginagawa ko as proper transparency po para sa ating section at para makapagbigay din po tayo ng magandang modelo sa iba pa pong mga eskwelahan at sa iba pa pong mga section na makakakita ng ating ginagawang transparency. Kasi napakahalagang bagay po na meron tayong transparency dahil hindi naman po lahat ng mga magulang ay talaga pong nakakaintindi. Meron po talaga na palaging nagtatanong, palaging bakit may ganito, bakit taon-taon na lang, bakit ganyan. Yun po ay dahil po kailangan po talaga ng tulong ng ating mga classroom. Ganun pa man, ang pinakamahalaga sa isang leadership is meron po tayong maipapakita na proper at professionalism pagdating po sa transparency. I hope po marami po kayong natutuhan at uulitin ko po para sa ating recap. Pagdating po sa deed of donation, ang una po ninyong ilalagay is yung pangalan ng magulang, yung pong pangalan ng estudyante, yung grade level at section, sino po yung tumanggap, yan ba ay teacher or HRPTA representative, ganun din po yung amount at kung para saan po. At syempre, pinakamahalaga, pirma. At lagi po ninyong tatandaan, patuloy po tayong magkaisa, patuloy po tayong magsama-sama sa loob ng school year 2026-2027 ng maayos, masaya, harmonious, payapa at professional. Yun lamang po. God bless everyone! So maraming salamat po. Sana marami kayong natutunan. Ito naman po ay ginawa ko under my leadership dahil ang Department of Education po ay naging kliyente ko. Kaya pamilyar ako sa DepEd IRR at mga DepEd orders. Kaya sinishare ko din po sa inyo. Hindi po pare-pareho ang mga magulang na nakakaintindi sa kalagayan ng ating mga paaralan at mga teachers. Pero isa lang po talaga yung mahalaga dyan. Dapat po merong proper way of execution ng transparency. Dapat yon lahat itemize hanggang sa kahuli-hulihang sentimo. Kasi may mga resibo naman po yan na dapat din po ipinapakita sa mga magulang sa pamamagitan po ng pagbababa ng complete and proper information sa ating mga GC. Ini-encourage ko po ang lahat ng mga magulang. Samahan po ninyo ako sa aking advocacy when it comes to support, help, and protect all good teachers at all costs. Hindi po lahat ng teacher mababait. Pero kailangan po yung mga natitira na mga magaganda yung teaching history, isuportahan po natin yung mga teacher na may mabubuting karakter. Hindi po sila yung bastos sa magulang, sila yung mga teacher na may humility, hindi sila mayabang, hindi sila maangas, hindi sila salbahe sa mga estudyante. Kasi yan na lang pong mga teacher na may mabubuting puso at karakter ang maaasahan natin na gagabay at tutulong doon sa ating mga anak. Gasino man lang ba yung kaunting suporta na kahit hindi po sila dumaing, tumingin po kayo sa loob ng classroom ninyo. Ano ba ang kailangan nitong teacher na to? Because a teacher with a good heart and character, maa-appreciate po kahit na isang pirasong chok or basahang bilog ang idinodonate natin sa kanila. At lagi din po ninyong pakatandaan, be vigilant. Pare-pareho po tayong magbantay sa kalakaran sa eskwelahan.
para makatulong din po tayo sa Department of Education para po doon sa mga i-reiterate nila ng mga rules and regulation. Lalong-lalo na po doon sa mga unwarranted contribution, solicitation, and selling of ticket. Lagi ninyong tatandaan, walang mananamantala kung walang magpapasamantala. Magkaisa po tayo na panatilihin na sumusunod po ang ating mga paaralan sa DepEd order at mga IRR para po maiwasan po ang mga reklamo at tulungan po natin yung ating mga good and great teacher para po sa ikabubuti po ng ating mga estudyante. Yun lamang po, and God bless everyone!